kasama natin ngayon si Merymon Reyes, ang ating Mojo, reporting from Sampaloc dun sa mga presyo at mga supply ng COVID-19. Merymon, sa Sampaloc. Bok, Chiki Mase, nandito ako sa Sampaloc, Manila, Bustillos to be exact. Pero kanina umaga kasi naglibot muna tayo sa Quiapo, Manila. And marami ang tao kasi Quiapo Friday plus weekend at lumalapit na tayo sa Palm Sunday, Holy Week by next week. Pero bukod kasi sa simbahan, marami ring pamilihin doon sa paligid ng Quiapo, prutas, gulay, mga anik-anik, kahit mga karne. And ang mga nakausap natin, yung mga vendor ng gulay at prutas, sabi nila, depende sa klase at depende kung saan nanggagaling yung kanilang mga supply, yung presyo. Kaya chances are, sa ngayon kasi yung ilan sa mga natamaan na raw ng pagtaas agad ng presyo ay carrots, bell peppers, calamansi, at yung mga lokasyon ng mga naapektuhan agad ng dahil sa mataas sa presyo daw ng langis, yung mga nanggagaling sa mga probinsya. So ang nasabi sa atin, Bulacan, Pangasinan, Baguio, Laguna, and yung iba pang pinaghahanguan, especially yung mga imported na gulay at prutas. So ang sinasabi nila, kung dati kaya rin nilang mag-uwi ng 2,000 to 3,000 pesos per day, ngayon wala pa raw 1,000 yung nakukuha nila. Pwede raw dumadami ang tao na pumupunta sa Quiapo pero kaunti lang ang bumibili o kaya kaunti lang ang pinamimili. Pero dito ngayon sa Bustillos, meron pang mga bukas na palengke dito sa Talipapa, Barangay 407. And mangungumusta lang tayo. Good evening po! Nagka-shy type na po bigla kanina. Ma'am, pasensya na. Mangungulit lang po ako. Kumusta lang po ang bentahan natin? Okay naman po. Ay, okay naman po. Hindi po ba natin, ramdam po ba natin yung, kumusta yung sitwasyon po natin ngayon? Ay, mahirap, madam. Nagmamahalan lahat. Charot. Parang ibang magmamahala naman po yata. Bakit may charot? Charot. Charot lang pala. Yung totoo ba nagmamahalan? Baka naman ibang pagmamahalang Yun na nga eh. Yun na nga eh. Ma'am, mangungumusta. Naku, nagkakahiyaan sila ngayon. Nagtuturuan sila. Kanina okay makausap. Hindi pwede naghiyaan, magkakahiya. Kausapin natin si Charot. Pagdating sa mga gastusin po natin, ma'am. Okay naman ako, lagi ako namamalengke dito. Pagdating, ma'am, sa mga gastusin natin ngayon, magkano lang ang budget po natin? Ay, Ah, naku. 300 kulang na kulang. 300 pesos kulang na kulang. Ang dami ng kanya. May pwesto po ba tayo dito Wala ngayon? po. Pero ngayon po, ilan po ba tayo sa pamilya na binabudget natin yung pagkain? 6 po. Anim. So kung dati po, magkano ang budget natin? Ganun pa rin po, hindi nagbago. Kaya lang, siyempre, mas konti. Ang nabibili na lang po ngayon. Hindi nagbago ang sweldo eh. Nagbago yung presyo. So kayo rin po, nagmamahal na rin po. So pagdating sa mga kailangan. Salamat po, ma'am. Thank you very much po. Yun, mula sa Quiapo hanggang dito kasi sa paglilibot natin, halos pare-pareho din sila ng sinasabi. And yung isang sa napansin kasi natin, yung mga vendor na nakausap natin sa Quiapo, ang sinabi nila, kung ang mga transpo sector daw, ang miyembro daw ng transpo sector, may subsidy daw na natatanggap, hinihintay rin daw nila kung sila rin daw mga street vendors ay makakatanggap. Kasi ang nakikita nila dito, sila rin naman daw apektado ng pagtataas ng presyo ng langis kasi nakadepende sa presyo ng kanilang mga supplier, yung presyo ng ibebenta nila. Kumukuha man daw sila ng mga hango sa Divisoria, pero kasi yung mga nilalapag naman sa Divisoria, hindi lang naman daw nanggagaling sa Maynila, lalo na nanggagaling ito sa mga probinsya. Kaya iba yung kung dati medyo masikip na yung sinturon, ngayon kailangan doble raw o times 3 yung pagsisikip nila para lang masiguro na may budget para sa puhunan, may budget para sa pamilya. At ang problema rin nila ngayon, summer, lalo na pagkatanghaling tapat, at hindi lang daw sila magiging sun-kissed. Sun-kissed din daw yung mga pinagbebenta nila. So pwedeng masira, pwedeng mabulok, sayang daw, palugi rin daw sila sa aspeto na yon. Bok, Chiki Mase. Merymon, yung kanina na sinasabi mo mga gulay na tumaas, yung mga carrot, etc. Ano yung average na presyo ng adjustment? Oh, nasa 10 to 15 pesos pa lang yun ay tataas ng mga ito. Pero ang nasabi kasi sa kanila, actually binigyan na raw sila ng heads up ng kanilang mga supplier na anytime soon pwede raw silang magtaas ng presyo. So natanong natin kung sakali magpapatong sila, nasa magkano. Sabi nila, syempre hindi naman daw sila pwede magpatong ng mataas kasi wala rin daw lalong bibili. Pero kailangan din nila kahit papaano may maging kita. So ang tinitignan nila, basta meron silang maitatabi around 5 to 10 pesos kada benta raw nila. Ang for example, dito kasi ngayon sa paligid natin, ito, yung mga itlog, 9 pesos ang isa. Meron yung itlog na pula, 70 ang isa. Ang bigas, nasa 60 pesos yung range, 58 pesos. Yung mga prutas, halimbawa, kanina kasi nakita natin yung mga presyo ng sibuyas, nasa 20 pesos. Yung mga, kada grupo parang 6 na piraso yun, kada plastic siya. Ang garlic, ang bawang, ganun din nasa 20 pesos. Sabi nila, nasa ganun pa naman daw yung pagpepresyo nila.
depende na lang sa susunod kung magtataas na nga at kung kukuha sila ng kanilang supply. Kaya actually, napansin din kasi natin, pagdating kasi nung mga normal na araw, itong paligid natin, yung mga palengke, may mga oras na ganitong gabi, nagsasara na. Pero sa ilang mga nakausap din natin, ngayon medyo nagiging extended na yung operating hours nila para lang makasiguro na kung meron pa rin makakabili, makukuha nila yung benta at yung kita. Okay. Okay. Sige. Maraming salamat, Merrimon Reyes, ang ating mojo. At Lucitos. Fresh na fresh si Merrimon kahit gabing-gabi na. Oo nga, no. Pero alam mo, nung nagpunta ako dun sa isang palengke sa San Juan, yung inikot-ikot ni Presidente, yung mga nakakausap ko na mamimili doon, ang ginagawa nilang style ngayon, instead na lingguhan yung pamimili, arawan na. Kasi kailangan nilang mag-save daw. Tingi-tingi. Magsusubi na sila ng pera kasi hindi nila alam kung kailan tataas, kung kailan bababa. Gusto nila meron silang nakaimpok na pera. Oo. Para pag may biglang nagkaroon ng changes, meron silang nakasave. Sachet buying. Oh, tapos parang ginagawa. Syempre, instead na mga chapsuy-chapsuy na maraming gulay, mga gisa-gisang ampalaya, isang gulay lang, mga ganyan. Ganun talaga. Ang hirap ng buhay.